Magandang araw po sa inyong lahat, mga masusugid naming taga-subaybay. Heto na naman po ang inyong lingkod, Rani Dayo. At ako naman po si Ace. Magandang araw po sa inyo mga viewers. Samahan niyo po kami sa aming tampok na episode ngayon na pinamagatang telebisyon. Dito lamang sa Kwentong Comics Vlog. Minsan, Nay! Nay! bakit? Nay, makikipanood lang po ako ng TV sa kapitbahay. Kanino kapitbahay? Ikay, bagong lipat lang tayo dito. Hindi pa natin kilala ang mga taga dito. Nakakahiya makipanood. Sa labas lang po ako, nanay, sa may bintana o sa may pintuan. Oo nga, pero sigurado ka ba na bukas ang mga TV nila ngayon? Eh, kung wala nang po bukas sa TV, eh di uwi na lang po ako agad. Okay, ikaw ang bahala. Pero huwag kang maingay habang nakikipanood, ha? Opo, nanay. Sandali, Ikay. Bakit po, nanay? Pasensya ka na, anak, ha? Simula nang masira ang lumang TV natin, hindi na tayo nakabili ng bago. Alam mo naman, kamamatay lang ng tatay mo. At nabubuhay lang tayo sa paglalabada ko. Okay lang po yun, nay. Tsaka malay niyo rin po, magkaroon na din po tayo ng sariling TV. Sana nga, anak. Sana nga. Bye-bye po, nay. Okay, anak. At nagsimulang maghanap si Ikay kung may bukas na TV sa kaniyang mga kapitbahay. At tuwang-tuwa siya nang may makita siyang bukas na TV sa isang bahay malapit sa kanila. At nagsimula na siyang makipanood habang nasa labas siya ng bintana ng bahay na iyon. Nang mapansin siya ng isa sa magkapatid na may-ari ng bahay na iyon. Opo mga viewers, may pagkapilyo ang dalawang magkapatid na ito. Masayang-masaya si Ikay habang nakikipanood nang umiral ang kapilyuhan ng magkapatid. At gayon na lamang ang lungkot ni Ikay ng
si Ikay kundi ang lumisan sa labas ng bahay na iyon. At lungkot na lungkot talaga siya habang pauwi siya sa kanilang bahay. At nang makita na magkapatid na nakaalis na si Ikay, pagdating ni Ikay sa kanilang bahay, O Ikay, ang bilis mo ata. Wala ka bang nakitang bukas na TV sa mga kapitbahay natin ngayon? Meron po, nanay, kaso po. Kaso ano? Pinatay po nung may-ari yun. Baka tapos na silang manood ng TV o kaya kanina pa sila nanonood kaya pinatay na nila. Kaya sa susunod, agahan mo kung makikipanood ka sa kanila, ha? Okay po. Sige po, nanay, maglalaro lang po ako sa labas. Sige, anak. Nang sumunod na araw, Nay, makikipanood po ulit ako ng TV sa kapitbahay. o sige anak, basta huwag ka maingay habang nakikipanood, ha? Opo, Nay. Bye-bye. At tulad ng dati, naghanap na naman si Ikay ng bahay kung saan may bukas na telebisyon. At muli ay sa bahay na iyon siya nakakita ng bukas na TV. Tuwang-tuwa talaga siya habang nanonood nang mapansin na naman siya ng isa sa magkapatid. At muli na naman pong umiral ang kapilyuhan ng magkapatid. Lungkot na naman si Ikay, pero hindi siya nawala ng pag-asa dahil bukas pa ang pinto ng bahay na iyon. Pero hindi pa nakontento ang magkapatid at lalo pang umiral ang kanilang kapilyuhan. Tuwang-tuwa pa ang magkapatid sa ginawa nilang iyon, habang si Ikay ay lungkot naman sa labas ng kanilang bahay. At wala siyang nagawa kundi lisanin ang bahay na iyon. Lulugo-lugo si Ikay nang dumating siya sa kanilang bahay dahil sa lungkot. O Ikay, ang bilis mo naman. May napanoodan ka bang TV ng kapitbahay? Meron po, Nay. Meron. Eh bakit parang malungkot ka? Kasi po, Nay, habang nakikipanood po ako ng TV sa kapitbahay natin, isinarado po nila yung bintana. Ha? Tapos po nung lumipat po ako sa may pintuan, isinarado po nila yung pinto. Ganun ba? Anak, huwag kang malungkot. Baka paalis yung may-ari ng bahay o kaya may pupuntahan. Kaya, isinarado nila ang pintuan at bintana nila.
O kaya naman, baka mga puyat sila at kailangan muna nilang matulog kaya isinarado muna nila ang kanilang pinto at bintana. Siguro nga po, Nanay. Pero po sana magkaroon na po tayo ng sariling TV. Para po hindi na po ako nakikipanood sa kanila. Hayaan mo anak, matutupad din ang wish mo na magkaroon tayo ng sariling TV. O siya, maiwan muna kita anak ha. Maghahatid ako ng mga nilabahan kina Ma'am Daisy. Opo, Nanay. Ang hindi alam ni Ikay. Panginoon, kung alam lang ng anak ko na naranasan ko din nung kabataan ko ang naranasan niya kanina. Sana po, wag nang maulit ang naranasan ng anak ko. Tulungan niyo po ako matupad ang wish ng anak ko. Lumipas ang mga araw, ay dininig agad ng Diyos ang panalangin ng mag-ina. Ikay? Ikay anak? Ikay? Nay, bakit po? Natupad na ang wish mo. May TV na tayo. Hindi ka na makikipanood sa kapitbahay. Talaga po, Nay? Oo anak, binigyan tayo ni Ma'am Daisy ng TV. Nalaman niya kasi na wala tayong TV at nakikipanood ka lang sa kapitbahay. Tatlo kasi ang TV nila sa bahay at hindi naman nila nagagamit yung isa kaya naisip niyang ibigay na lang sa atin. Wow! Yay! Thank you po, Papa Jesus, at dininig niyo po yung panalangin ko. At thank you din po kay Ma'am Daisy. Tara, tulungan mo kong kunin yung TV kina Ma'am Daisy. Sige po. Labis-labis ang tuwang naramdaman ni Ikay ng araw na iyon. Hanggang isang araw, Di ba kayo yung pinanonooran ko ng TV noon? Kami nga. Oo, kami nga. Di ba may TV kayo? Bakit nakikipanood yata kayo ngayon? Ay, nasira yung TV namin. Pinapagawa pa ni Alay. Ganon ba? O siya, sige, pasok muna kayo. Dito na muna kayo makipanood habang wala pa kayong TV. Wow! Talaga? Mabait ko pala. Ako nga pala si Tikyo at ako naman si Buknoy. Naman si Ikay. at ako naman si Aling Nelia, ang nanay ni Ikay. Magandang umaga po, Aling Nelia. O siya, pasok na kayo. Tamang-tama, nagluto ako ng nilagang saba. Tamang-tamang merienda nyo habang nanonood kayo ng TV. Thank you po. Salamat po. O diba, ang bait-bait ni Ikay dahil hindi niya ipinagdamot ang kanilang telebisyon sa mga taong nagdamot sa kanya noon. Tunay na marami ang nakaranas ng ganito tulad ng nangyari sa ating kwento ngayon. O siya, magpaalam na tayo sa mga nanood sa atin ngayon. Opo, Ninang. See you again next week sa aming susunod na episode dito lamang sa the one and only Kwentong Comics Vlog. At huwag niyo pong kalilimutang mag-like Share, and subscribe. bye-bye po, God bless us all.